Naglibot ako sa buong Kamaynilaan. Lahat ng kalye, kanto, kalsada ay kaakitaan ng mga pumapasadang kuliglig. Isang dekada na halos sumarangkada ang mga kuliglig sa Kamaynilaan. Kahit na mahigpit itong pinagbabawal ng ating batas trapiko. Noong nakaraang isang taon, nagdesisyon ng mga kawani ng batas trapiko na tanggalin ang mga kuliglig sa Maynila. Ngunit hindi pumapayag ang mga kuliglig driver at umantong sa sakitan ang nasabing pagpoprotesta. Ako si Albert Bendumar, 32 years old, isang kuliglig driver dito sa Divisoria. Bakit kuliglig yung napili niyo pong halap buhay? Pinili ko kasi maging kuliglig driver para nang sa ganun, hindi naman ako masyadong pagod sa paghahanap buhay. Isa pa, bago pa man ako maging kuliglig driver, dumaan ako sa pagiging cyber boy. Yung padjak lang. Hirap kasi nung padjak eh. Bibihira ka lang mapagpaandar ng padjak na maayos ang pagkagawa, yung pagkakaorder ng mga bawat pyesa. Kasi minsan merong padjak na kahit tao lang sakay mo, walang karga, mabigat eh. Hindi kagaya merong iba naman na maraming karga, may kasamang tao, magang padjak. Ngayon, naging ko ng kulig drive para hindi naman ako masyadong pagod sa paghahanap buhay. Hindi, yung niyabiyahe ko pong kuliglig ay inuupahan ko lang po. 150 po ang boundary ko kada araw. Gano'n ka katagal kung kuliglig? Sa tagal na naging kuliglig driver ako sa Divisoria. Umabot pa lang ako ng 6 na taon. Kano yung pamasahe ng kuliglig? Dito naman sa pasahe naman ng kuliglig. Iba-iba naman bayad yung mga taong na hindi pa nasusunod yung Divisoria Mall magkano lang yung pinakambaba na tatanggap namin bayad, 20 pesos. Sa inyong madalas yung ruta? Araw-araw naman, iba naman yung pinagpapasadahan namin kasi siyempre, bibihira lang yung pasero na nagkaatugma kung saan pwede mong matid. Meron kang pasero na may hatid sa Avenida, sa Hilarte, meron kang mahatid sa Quiapo, isang Caprice. Kung saan-saan, masasakot ng Kamaynilaan, maihatid namin. Paano yun pag umulan tsaka bumabaha? Kapag naman, yung ulan, yung mga pagbaha, hindi naman po natin maiwasan yan kasi lahat naman ng buong Kamaynilaan naman. Kapag baha naman, hindi naman talaga sa totally nakakatulong yung kuliglig, pero minsan, kahit na naiiano mo siya kasi hanggang kaya naman yung kuliglig, may wag lang mababasa yung pinakakalagit na. May hatid niyo yung pasero. Ngayon, meron namang lugar dito na binaba, kalahating katawan ng tao, hindi na namin pwede kahakin yun. Yung pasero, bali ginagawa na lang namin, pinakikiusapan na lang namin na kung maaari. Ilalapit na lang namin sila sa lugar na mas malapit sa pupunta nila. Para sa ganun, hindi namin sila maabala kasi kung pipilit namin, hindi rin namin kakayanin talaga yun. Dahil talagang lulubog yung makina, hindi na-andar yun. Kasi mapapasukan ko ng tubig. Anong oras kayo pumapasada? Dumarating ako ngayon, wala nang okasyon, tapos na yung December. Sa ngayon, tanghali na ako, pinakamaganda dating ko rito, pinakamaga, alas 9, alas 10. Tapos, aabuti naman ako ng pag-uwi, pinakagabi na siguro yung hanggang alas 7 ng gabi, bago ako umuwi sa amin. Ano yun, pagkakakain ka, umuwi ka pa sa inyo? Pagkagabi, uuwi na ako, pero mula umaga hanggang tanghali, dito na ako magtatanghalian. Hapunan doon na po sa bahay, kasi kasabay ko po yung pamilya ko, yung anak ko, pati yung asawa ko. Kasabay ko na po sila, doon na po ako naghahapunan. Kaya minsan naman, kapag kasama ko naman sila, minsan sabay na kami naghahapunan, pero hindi rito, doon na malapit sa amin para pag uwi namin, konting pahinga, tulog, tapos kinabukasan, hanap buhay ulit. Ayon kay Albert, mas pinili niya itago na lamang at wag nakunan ng mga argumento ang kanyang pamilya. Para na din daw sa ikatatahimik ng mga ito.
sa mundo, anong tunay na kailangan? Ang magpakasarap at magkamit ng kayamanan. Anumang kayamanan na akala mo'y walang hangganan. Darating ang panahon, yan ay iyong